bago tayo umusad sa iba pang mga malalaking balita mga kabombo, makakausap po muna natin ang chairman ng Commission on Elections, si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ito'y kaugnay doon ho sa issue ng mga vote buying at yung pagpapadala ho ng show cause order sa mga kandidato na lumalabag sa ilang mga panuntunan ho mga kabombo, no? Para ho sa halalan. Kasama natin ang chairman ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia. Maraming salamat. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Jai. Mr. Chairman, welcome sa Bombo Radio Philippines. Isang linggo na lamang, ano? Or kulang-kulang isang linggo, 6 na araw na lamang bago po yung halalan or May 12 elections. Gaano pa po karami yung pong inaasahan po ninyong maidadagdag doon sa listahan ho ng mga inaasang papadalhan itong show cause order, Mr. Chairman? Napakadami pa yan. Alam nyo, lalo pat mga 2-3 araw, dyan kasi namimili ng boto talaga. Pero at least na ipakita natin sa ating mga kababayan, sa mga kandidato, hindi po nagbibiro ang COMELEC, tutuhanan ng kampanya po namin. Kahit sino, anong partido, wala po kaming tinitingnan dyan. Basta nag-commit ng krimen o sa aming palagay, lumabag sa ating patakaran, kakasuhan at kakasuhan namin. I-disqualify kung kinakailangan. And at the same time, kung mananalo, pwede namin hindi i-proclaim. Sayang naman yung lahat ng boto. Sayang naman yung pagpapakahirap natin kung hindi rin lang mapoproklama. Hindi ba? Ngayong kilala ka na ng mga kababayan natin, nakapanligaw ka na medyo matagal-tagal, bakit mo naman bahahayaan at mawawala pa yon? Yan yung sinasabi natin. Sa isang pagkakamali, panalo na, natalo pa. Di ba? Oo. Isa ho sa mga bago ngayon, Mr. Chairman, yung paglalabas ho ng show cause order sa mga kandidato na natutukoy ho natin na gumagawa ho ng mga tinatawag na indecent speeches. Ano? Sa nakalipas ho na administrasyon, nasanay ho kasi ang public o ang mga Pilipino dun sa mga joke nitong si dating Pangulong Duterte. Kaya parang nagkaroon po ng normalization o parang na-normalize yung mga ilang jokes bordering dun sa usapin ng decent at mga indecent speeches. Pero sa inyo ho ngayon, ini-issuehan po ninyo ng show cause order yung mga kandidato na gumagamit ho ng tinatawag na indecent speech o nagjo-joke about sa kababaihan, nagjo-joke about sa kalusugan at ginagawang katatawanan ng mga kapansanan. Meron pong kapansanan. Ngayon, paano ho ninyo i-reconcile ito dun sa past experience ng public doon sa ginagawa po natin ngayon na parang policing, doon sa sense of decency sa kalagitnaan po ng pangangampanya, Mr. Chairman? Siyempre hindi ako makakapagbigay ng komento doon sa mga bagay na nangyari na. At siyempre kapag ang mamamayan na nagbigay na ng mandato, tama man o hindi ang mandatong yan, we have to respect. Yan ang ating demokrasya. Maaaring may mga naniniwalang dapat hindi nahalal yung taong ito o ganyan. Pero sa isang banda, yan ang mandato ng nakararami. So anong magagawa natin? We have to respect. Kung yan ay nangyari na, and therefore naging parte ng ating kasaysayan, so let it be. Ganun na lang ang dapat na approach natin dyan. Talagang may ganun dahil despite the fact naman na maaaring ang tingin ng iba, bakit naman ganun ang jokes, bakit naman para may bastos or what. Pero binoto ng tao eh. So anong magagawa natin? Binoto ng tao. Natapos na yon. At wala pa naman ako doon noong mga panahong yon. So ngayon na panahon naman natin na naandito tayo, siyempre, hindi ko sinasabing mali yung nangyari noong nakaraan. Wala tayong sinasabing gano'n, maaaring tama rin ang lahat ng yon. Dahil nga kanya-kanyang panahon, kanya-kanyang approach. Pero ngayon na naandito naman tayo, na nakikita natin parang lumalala naman yung pangangampanya na under the guise of joke, pero pag balahura, pagtuligsa, pagyapak sa karangalan, dungis ng pagbigay ng dungis sa pangalan ng isang tao, asosasyon, grupo, parang hindi kasi tama. Parang hindi tama. So, ibig ko sabihin, hindi tayo nagpapakamoral o ethical. Hindi gustong gawin ng COMELEC ang pagiging MTRCB dito sa eleksyon na ito. Pero kahit paano, may role kami sa saligang batas na kahit paano ayusin lang yung halalan, ayusin ang pangangampanya. And siguro sa mga susunod na liderato, titingnan muli din kami kung paano natin tinitingnan ngayon yung mga nakaraan. Baka naman sabihin ng susunod na liderato, mali ang COMELEC ngayon. Hindi tama ang ginawa ng COMELEC. Wala kami magagawa. Kasi ibig sabihin, ito ang tamang approach sa palagay namin, sa kasalukuyan, and we cannot judge whatever had happened in the past in the same manner na ayaw din namin idikta sa kinabukasan kung ano naman ang kanila magiging approach sa mga susunod na halalan. Pero after ho ng halalang ito, masusustain ho kaya yun pong drive ng Commission on Elections para ho dito sa tinatawag na sense of decency, Mr. Chairman? Yun lang naman ang ating gusto mangyari na sana nga sa isang gyera, pwede naman magrespetuhan na magkakaaway kahit na magkakaaway sila.
Yun ang ibig sabihin natin. Respeto sa bawat isa at paggalang sa kakayanan, kakulangan, sa strength and weaknesses ng ibang tao rin. At huwag tayo magdadamay ng mga tao at grupo na wala naman doon sa entablado o wala naman doon sa mga audience na nakikinig sa atin. Unfair sa kababaihan. Unfair sa relihiyon. Unfair doon sa mga may grupong dahil kapag kabilang lang siya doon sa grupo na yon. Unfair sa may mga kapansanan. Ano ba? Unfair dahil lang sa paniniwala ay madi-discriminate ka. Discrimination is never the business of anyone in a humane and civilized society. Okay. Follow-up sa issue on show cause order, Mr. Chair. Posible bang mas madami ang may lalabas ngayong elections kumpara noong last 2023 barangay at SK polls? Mas madami kami ngayon. Mas madami at mas malalaki ang mga taong involved at saka siyempre mga position involved. But sa bandang huli, hindi po pinag-uusapan yung laki ng taong involved o yung position. Ang importante, kahit anong position pa yan, basta nag-violate, dapat seryosohin. Yan po dapat ang ginagawa natin. We have to institutionalize yung approach ng komisyon. Hindi kinakailangan may magpapile ng complaints, hindi kinakailangan may magrereklamo o may under oath o pinanumpaan. Basta nakita sa social media, basta may nagpadala ng pictures, imbestiga, kasuhan kung kinakailangan. You call that proactive commission. Kinakailangan maniwala ang sambayanan na kahit hindi sila nagrereklamo, naandyan ang isang COMELEC na handang protektahan ang karapatan ng bawat isa. Okay. Sa vote buying, indecent speech, abuse of state resources, among these factors, saan po ang may pinakamaraming violations? Vote buying talaga. Vote buying talaga ang nangungunang-una at wala nang iba pa. Lagi naman, nangunguna at walang iba pa. Kaya lang may mga humahalo na may mga ibang issues katulad nga ng violation ng anti-discrimination, safe space resolution natin. Bagong resolution yan. First time na nagkaroon ng comedy. Actually, sa present leadership ng commission, madaming mga first na pagmamalaki natin yan. At ito yung mga inobasyon para lang patunayan natin kaya naman pwede naman. Sana nga yung mga susunod na COMELEC, mas mahigitan at na-improve pa yung pong ating na isasagawa sa kasalukuyan. Alam naman namin kayang-kaya nila yan. Dahil ang importante lang naman, always be able to communicate to the people. Dapat lang alam ng sambayanan anong ginagawa natin. At dapat alam din ng mga mamamayan anong kanilang mga karapatan kung ang pag-uusapan ay halalan. Okay. Mr. Chair, any development doon sa Abra, sa Bangsamoro Region, doon sa paparating itong elections? And sa mga shooting incidents, Mr. Chair? Normal at regular ang ating sa kanila. Hindi tamang sabihin na porket Abra yan, Bangsamoro, paano natin papawiin lagi? Na lagi na lang natin binibigyan ng special attention yung mga lugar na ito. Dapat ang approach natin dyan, psychologically, kung ano yung approach natin sa ibang peaceful na lugar, ganyan din. Hindi iba ang mga mamamayan natin dyan sa Bangsamoro o mga mamamayan natin sa Abra. Kung napansin nyo, parang hindi yung panic mode ang COMELEC pagka may mga nangyayari. Ang ibig sabihin lang, meron talagang masasamang tao na gagawa ng kasamaan. And therefore, at yung pagkukomit ng kasamaan yan ay hindi lang pang Bangsamoro o hindi lang pang Abra. Pwede mangyari yan sa kahit anong parte ng ating bansa. Meron nga dyan na naksak lang, 7 ang patay. Hindi ba? Pero, tanong, election related ba? Hindi. So, ibig sabihin, yung krimen ay pwedeng mangyari, may election man o wala. Ang kasagutan lang, ang katanungan, kaya ba nating sabihin may hustisya sa halalan kung may mga aresto tayo kaagad? So dapat ganun. Yun ang sinasabi namin sa PNP. Paniniwalaan lang po tayo na seryoso tayo sa kampanyang tanggalin ang karahasan sa halalan kung may mga aresto sa bawat karahasan. Kung may mapoprosecute sa bawat krimen na katulad po niyan. Kasi kung nakakaligtas sila, ay gagawin. Bakit ka pa nga naman kakampanya kung pwede mo naman patayin ang kalaban mo? Ganyan na lang ba lagi? Hindi po lisensya ang halalan para tayo'y pumatay. Hindi bala ang solusyon, balota ang solusyon sa isang halalan. Okay. Naliwanag ko yan, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines hanggang sa mga susunod. Hopefully, before mag-election mismo, muli kayong maihanay ho sa Bombo Radio Philippines. Ingat ho kayo, Mr. Chairman. Ang Chairman magkakabombo ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia, kaugnay po sa usapin ho ng pagpapadala ng mga show cause order at itong panghuli, yun pong usapin ng seguridad, lalo ho sa mga lugar na may serye ng shooting incident.